Magandang araw po sa inyong lahat ha. Na-miss niyo ba ako na isang araw? Hindi tayo nakapag-vlog kahapon. Pasensya na po kayo ha. Sa totoo lang po, kahapon biglang nagpatawag ng meeting sa akin yung aking abogado sa asylum, no? At naghahanda na nga kami yung mga ebidensya, no? Kasi may mga bagong ebidensya lumabas. Kasama na dyan yung pagsasampa talaga ng non-bailable case sa laban sa akin na sa tingin ko ang pinakamalakas na ebidensya na ako talaga ay kinigipit, no? Dahil kahit sino pang bumasa ng records at saka yung resolution ng piskal, makikita na wala namang kahit sinong testigong nagrereklamo na ako yung nag-recruit sa kanila para sila i-traffic at walang kahit anong ebidensya ng sabuatan, bukod na lang doon sa sinasabi nilang isang papel na wala namang lagda na nagsasabi ako daw ay legal doon sa Lucky South 99. Sabihin na natin totoo yan, hindi po krimen na maging abogado, no? Kinakailangan abogado para masigurado nga ng lahat ng gawain ng mga kliyente ay sangayon sa batas, no? At kung ang pagiging abogado ay dahilan para ikaw ay masampahan ng non-bailable, baka wala ng abogado mag-practice, no? Sa takot na pati sila, dahil abogado lamang sila, ay pwede nang sampahan ng non-bailable offense, no? Pero hindi yan po ang ating pag-uusapan. Yan lang po yung dahilan kung bakit kahapon ako'y na-busy. Kasi nga, biglaan ako pinatawag, no? Meron po kasing organisasyon na tumutulong sa akin sa asylum at meron din akong abogado na separate, no? So, pareho po akong pinatawag kahapon ng ura-urada at siyempre po, hinahanda lang yung mga ebidensya, hinahanda ko ano yung dapat kunin sa Pilipinas at mabuti ng handa dahil alam nilang mainit talaga yung aking aplikasyon. Ang sabi nga ng IND, ako daw ang pinakapopular na asylum seeker sa kanilang opisina ngayon, no? At siyempre maraming mga nakatutok so dapat laging handa doon sa kaso. Anyway, pag-usapan po natin ngayon. Alam niyo po, bagamat maraming maanghang na sinasabi sa akin si Secretary Remulla, at least si Secretary Remulla, lalaking-lalaki ko. Hindi po yan nagsisinungaling. Naalala nyo, Hulyo pa lang ng 2023, sinabi na niya, bagong-bago pa lang ang administrasyon ni Tatay Digong, ni Marcos Jr., sinabi na niya na mukhang nagkaroon na ng bagong pulisiya pagdating sa kooperasyon sa ICC, no? Sinabi niya na bagamat ang salita ni Marcos Jr. ay hindi sila makipagtulungan dahil ito'y maging labag sa soberenya ng Pilipinas sa ICC, sinabi na niya na talagang nakikipagtulungan ng Pilipinas at tinitignan nga kung babalik pa sa ICC. Ibig sabihin sa mulat mula, hindi po yan nagsinungaling. Ang sinungaling po talaga si Marcos Jr. Palagi niyang sinasabi na hindi makipagtulungan, labag sa soberenya, pero in the end, malalaman natin, siya pa ngayon ang nag-volunteer na dalhin nga sa dahig at pagkatao ni Tatay Digong. Si Secretary Remulla at least, lalaki. Hindi yan po nagpapaligoy-ligoy, hindi nagsisinungaling. Sa mulat mula, ang sabi niya, makikipagtulungan tayo sa ICC. Walang din sinasabi kung bakit. Siyempre, si BP Sara at ako naniniwala na ang pagpapadala na dito kay Tatay Digong sa dahig at ang pagigipit nila kay Tatay Digong sa ICC, yung pagtutulungan sa ICC, ay pamamaraan para magkaroon ng Marcos Forever. Dahil alam naman natin na talagang ang hindi nila matalo-talong kandidato, at lumabas na naman ito sa latest survey, no? 33% ang boboto talaga kay Sara. Ang pinakamalapit na katunggali niya ay 15%, si Leni Robredo, no? At itong si Tulfo ay number 3 na lang, parang 9% na lang boboto sa kanya kung magkakaroon ng halalan ngayon, no? Kaya itong ginagawa nila sa kay Tatay Digong, ito ay pamamaraan para masira ang mga Duterte at kung masusunod ang gusto nila, gusto nga nilang masali pa sa kaso sa ICC itong si Inday Sara na sa tingin ko malabo mangyari, no? Bagamat I'm sure ina-attempt pa rin nila, no? Pero itong pag-amin ni Secretary Remulla na nakikipagtulungan ng ICC ngayon sa pagpapadala at paggastos sa mga pamasahe at iba pang mga gastos ng mga testigo laban kay Tatay Digong sa dahig ay patunay na sa mulat mula hindi pa talaga nangyayari yung maisog ng Enero of 2024 kung saan inakusuhan ng diretsahan ni Tatay Digong na si Marcos Jr. yung kandidato para presidente na gumagamit ng droga sa kanyang syudad na Davao, talagang nagkaroon na ng desisyon ang Marcos Jr. na makipagtulungan sa ICC dahil nga gusto nilang matanggal ang mga Duterte. Nakakainis nga dahil naalala ko nung July nga, nagpatawag pa ng meeting yan, kasama pa ako sa meeting at kunwari, tinanggap niya yung aking opinion na hindi dapat makipagtulungan, labag yan sa soberenya, labag yan sa saligang batas. Bakit po labag sa saligang batas? Kasi nakasaad doon na judicial power sa ating saligang batas vests only in one Supreme Court and all other courts that may be created by law. So ang tanging may kapangyarihan para magliti sa mga kaso sa mga di umanong krimen na nangyari sa Pilipinas ay tanging
Korte Suprema at mga mababang mga mahistrado, mababang mga korte na binuo ng batas ng Kongreso, no? Hindi po dyan kasama ang ICC. Kaya lang po nagkaroon ng jurisdiction ng ICC, ito po yung tinatawag nating theory of auto-limitation. Na kapag tayo mismo ang nagdesisyon na limitahan ang ating soberenya at pumayag na ang mga dayuhan ang maglitis ng mga kasong yan. Sa katunayan po, kapag nagkakaroon ng agawan ng teritoryo, ang mananalo sa pag-agawan ng teritoryo ay yung batas na pinakamalakas na ebidensya na sila talaga ay umaaktong soberenya. At sa isang desisyon ng ICJ, no, sa panig ng kaso sa panig ng England at saka ng France, ang sabi ng ICJ, yung World Court, ang pinakamalakas at pinaka-persuasive na ebidensya na mas malakas ang soberenya mo ay yung paglilitis ng mga kaso. Kasi yung pag-exercise ng judicial jurisdiction ay isa sa pinakamalakas na ebidensya ng pagiging soberenya. So, mabalik tayo dun sa sinabi nga ni Secretary Remulla na sa mula't mula, makikipagtulungan talaga sila sa ICC. Now, bakit hindi dapat? Well, dahil nga po tapos na yung auto-limitation. Dahil tayo bumitiw na sa ICC. At dahil tayo bumitiw na, wala na tayong obligasyon para makipagtulungan. Kasi kapag tayo nakipagtulungan pa na hindi na tayo miyembro, linalabag natin yung probisyon ng ating sariling saligang batas na ang judicial power ay nasa kamay lamang ng Korte Suprema at mga mababang mga korte na binuo ng Batas Pilipinas. At tingin ko, itong kooperasyon na in-extend nila sa ICC ay labag na doon sa saligang batas na yan. Nagkakaroon na po tayo ng willful violation and serious violation of the Constitution. Ang problema po, ang palagi nagsasalita, si Secretary Remulla at ibang sinasabi ng Presidente. Bakit? Kasi iniiwasan nilang impeachment. Dahil kapag binigkas at nanggaling sa sariling bibig ni Marcos Jr. na nakikipagtulungan tayo sa ICC, yan po ay basehan na para sa impeachment. Culpable violation of the Constitution kasi talagang napakalaking dagok po yan sa soberenya kung siya ay makikipagtulungan sa isang dayuhan, banyagang hukuman na wala ng dahilan. Yung auto-limitation po, sige po, pwede ang mga dayuhan, pero dahil pumayag lang tayo. Tumigil na po yung pagpayag na yan 1 taon matapos tayong bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Alam niyo yung pagkakaiba ng mga tribunals na nauna ng binuo ng UN, gaya ng Tribunal for the Yugoslavia, Tribunal for Rwanda, yung dalawang tribunal po nyo ng basihan ng pagbubuo ng hukuman, yung Chapter 7 ng UN Charter. Ano ba yung Chapter 7? Ito po yung means of maintaining international peace. Ibig sabihin, yung paglilitis ng mga war criminals, crimes against humanity, ay isang pamamaraan para nga ma-maintain na ang kapayapaan sa daigdig. At dahil ito ay pinag-utos ng Security Council, lahat ng bansa dapat sumunod sa order ng Security Council. Hindi po ganyan ang basehan ng ICC. Ang basehan po ng ICC, hindi po yung mandatory jurisdiction ng Security Council para mapatupad ang kapayapaan sa buong daigdig. Kung hindi, yung voluntaryong pagiging miyembro ng mga iba't ibang bansa. No? At dahil voluntaryong pagiging miyembro, voluntary rin ang desisyon kung sila ay bibitiw. Wala makakapagpigil sa kanila kung gusto nila. Ang issue nga is gaano katagal yung obligasyon na makipag-cooperate kung ikaw ay bibitiw. Well, dyan po papasok yung yung isang desisyon ng World Court tungkol sa Amerika nung dinimanda sila ng Nicaragua dahil pinapatumba ng gobyerno ng Amerika under President Reagan yung gobyerno ng Nicaragua. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi ka po pwedeng completely bumitiw sa isang tratado na ura-urada. Kinakailangan merong palugit na 1 taon. Kaya nga po, binigyan ng Rome Statute of ICC ang mga ahensya, ang mga prosecutors, ang hukuman mismo ng ICC ng 1 taon para magsimula ng formal na proseso para litisin at ito po yung preliminary investigation na kinakailangan bigyan ng basbas ng hukuman ng pre-trial chamber para gumalaw matapos ang isang bansa ay bumitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Yung 1 taon pong yan, kinuha po yan sa desisyon ng International Court of Justice doon nga sa pagbitiw ng Amerika di umano doon sa jurisdiction ng ICJ matapos siya mademanda ng Nicaragua. Kasi ang gusto ng Amerika, ura-urada, bibitiw siya at mawawalang bisa yung pagbigay niya ng pagpayag na litisin ng kasong yan sa ICJ. Ang sabi ng ICJ, hindi po pwede. 1 taon ang palugit na dapat ibigay mo. Kaya nga merong 1 taon na palugit na matapos magbitiw ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC, pwede naman magsimula ng formal na proseso sa hukuman ang prosecutor.
Pero natulog na po sa kangkungan yung prosecutor at nawala na siya ng jurisdiction matapos sumipa ang pangalawang taon matapos na bumitiw na ang Pilipinas. Kasi kung pagpipilitan na itong obligasyon nito ay forever, abay, hindi po ba katarungan naman yan sa mga bansa dahil hindi po mandatory ang kooperasyon sa hukuman. Hindi gaya po yan ng Tribunal for Yugoslavia at Tribunal for Rwanda nang bumuo ay ang UN Security Council. Kapag ang bumuo ay UN Security Council sa ilalim ng Chapter 7 ng UN Charter na tinatawag or Means of Maintaining International Peace, mandatory po yan sa lahat ng bansa na sumunod sa mga utos at i-recognize ang jurisdiction ng tribunal. Pero pag voluntaryong tratado po ang naging basehan sa pagsisimula at pagbubuo ng hukuman, meron pong karapatan na bumitiw ang mga bansa sa kanilang pagiging miyembro. At yan nga po ang ginawa na ng Pilipinas. Now, so yan po ang dahilan kaya hindi nanggagaling sa bibig ni Presidente BBM ang pagtutulungan sa ICC, palagi nanggagaling kay Boying Remulla. At kung titignan nyo, consistent si Boying Remulla. Alam nyo, ang danger sa ginagawa ngayon ng Pilipinas, talagang ginigiit talaga nila si Presidente Duterte. Bakit? Kasi nga, yung ating basehan na sinasabing walang jurisdiction, ay wala nang jurisdiction ang hukuman dahil sinimulan nga ang preliminary investigation sa pangalawang taon matapos tayo magbitiw. Pero itong unang-una, pag voluntaryong surrender ng Pilipinas sa pagkatao ni Tatay Digong, ni wala pang ang hinihinging kooperasyon, binigay na kaagad ang pagkatao ni Tatay Digong sa pamamagitan ng kidnapping na hindi dumaan sa proseso ng Rome Statute, Article 59, na dapat hinarap muna siya sa lokal na hukuman sa Pilipinas nang sa ganon, maprotektahan ang karapatang pantao ni Tatay Digong at marespeto ang soberenya ng Pilipinas, no, para malaman nga kung mayroon pang dahilan na i-extradite yung si Tatay Digong sa ICC. At syempre dapat sagutin ng lokal na hukuman kung mayroon pang jurisdiction ang ICC, no, sa kaso ni Tatay Digong, dahil hindi yan nasunod, illegal nga yung kanyang pagdadala sa dahig. Kaya nga tinatawag natin yung extraordinary rendition or kidnapping. Ang problema lang sa term ng kidnapping, sa ating batas Pilipinas, yan ay gawain lamang ng mga pribadong individual. Kapag taong gobyerno ang nagkait ng kalayaan sa isang tao na walang legal na basihan, gaya na nangyari kay Tatay Digong, at si retired Justice Ascuna naman ay nagsasabi na yung pamamaraan ng pag-serve ng arrest warrant ay illegal dahil hindi nga dumaan sa lokal na hukuman, ang tawag dyan ay unlawful detention. As distinguished from kidnapping na gawain ng mga pribadong individual. So anyway, itong desisyon na naman ng DOJ Secretary na tayo pa magbibigay ng pamasahe at iba pang gastos para makarating sa ICC mga testigo, yan po ay patunay na sa mulat-mula talagang ninais ng Marcos administration na makipagtulungan sa ICC, hindi dahil gusto nila ang katarungan. Alam naman nila ang katarungan ay po pwedeng mabigay ng ating lokal na hukuman. Ulitin ko po ako'y tumayo bilang isa sa prosecutor na Maguindanao Massacre. 58 murders. And yet, dito sa kaso ni Tatay Digong, sinasabi nila 43 victims. Bakit kailangan dalhin sa ICC? Samantalang ang ICC naman is a court of last resort. Dapat sila'y gumalaw lamang kapag ang lokal na hukuman ay hindi makagalaw dahil merong impunity suit, impunity or merong immunity laban sa nasasakdal o di naman kaya walang gobyernong gumagana. Na hindi naman po ang kaso pagdating sa ating mga korte. In fact, buhay na buhay ang ating korte. We have one of the most active courts, one of the most developed court system in the whole world. Mantakin mo, pagdating sa pangangalaga sa karapatang pantao, meron tayong writ of habeas corpus, meron tayong writ of amparo, meron tayong writ of habeas data. Lahat po yan ay intended para maging special protection sa pangangalaga ng karapatang mabuhay. At hindi naman po lahat ng hukuman sa daigdig ay merong ganyang mga special writs na binuo para pangalagaan ng karapatang mabuhay. Nagpapatunay na buhay ang ating hukuman at kayang-kaya ng hukuman natin na magpataw ng katarungan sa mga biktima. So ulitin ko po hindi sa sinasabi natin na wala ng kaso si Tatay Digong. Pero gaya ng sinasabi niya, kung merong kaso, respetuhin natin ang pagiging soberenya ng Pilipinas. Dapat sa Pilipinas sinasampayan at madesisyonan ng mga piskal Pilipino at ng mga mahistradong Pilipino. Ang tanong, ano maging pananagutan ni Marcos Jr.? Well, akala siguro ni Marcos Jr. palibasa hindi nanggaling sa kanyang bibig at the most that he has said is susunod tayo sa pag-uutos ng Interpol.
yan po ay patunay talaga na gross ignorance of the law kasi wala naman pong sariling pulis ang Interpol na dapat sinusunod. At saka malinaw po sa paghihiring ng Senado na hindi pa nga humingi ng kooperasyon ng ICC at hindi pa humingi ng tulong ang ICC sa Interpol mismo, na voluntaryo talagang kinidnap si Tatay Digong at dinala sa dahig. No? Pero itong gawain ni Remulla, hindi mo pa rin mapagkakait na siya ay isang political agent. And under the theory of qualified political agency, ang gawain talaga ng kalihim ng Secretary of Justice ay gawain ng Presidente. So hindi pa rin po off the hook ang Marcos Jr. for culpable violation of the Constitution kasi malinaw naman po na alam niya ang ginagawa ng Secretary of Justice at hindi niya pinipigil bilang isang tagapagpatupad ng ating saligang batas. Hindi niya sinasabi na, Remulla, huwag kang makipagtulungan dyan dahil pag ikay nakipagtulungan, nalalabag yung probisyon ng ating saligang batas na ang kapangyarihan ng hudikatura ay nasa ilalim lamang ng Korte Suprema at mga mababang mga hukuman na binuo ng lokal na batas. So bagamat hindi nanggaling sa bibig niya ang pagko-cooperate na illegal at unconstitutional, may pananagutan pa rin ng Presidente dahil alam naman niya ang posisyon ng Secretary of Justice, ginagamit ang pondo na galing sa kabanbayan ng bayan at wala siyang ginagawa para pigilin. So yan po talaga ay masasabi natin na binding as an act of the President ang ginagawa ng kanyang political ego, alter ego na ang kalihim ng Secretary of Justice. So pag nabago po ang ihip ng hangin, at alam ko naman mga politiko na yan magaling tumansya ng pulso ng bayan, magagamit pa rin po yan para mapatalisik ang ating Presidente under the basis of culpable violation of the Constitution, yung pagtutulungan sa ICJ na wala ng dahilan dahil tayo nga ay nagbitiw na. Pero ang pinakamasakit dyan, itong ginagawa nilang pagtulong, ina-underscore nila sa panahon na kinu-question nga natin ang jurisdiction. Anong ginagawa nila? Tinutulungan nila ang prosecutor ng ICC para makumbinse ang ICC na hindi totoo na naniniwala ang Pilipinas sa wala ng jurisdiction. Kasi, bagamat sinasabi ni Tatay Digong na sang-ayon sa Rome Statute, wala ng jurisdiction dahil nga natulog sa pansitan ng piskal ng ICC at nagsimula lang ng preliminary investigation sa pangalawang taon, heto naman ang Pilipinas, ang estado ni Tatay Digong na voluntaryong nag-surrender na pagkatao ni Tatay Digong sa ICC na maski hindi pa rin ni-request na pagkilala sa jurisdiction ng ICC. At pangalawa, voluntaryong nakikipag-cooperate sa pagpapadala ng mga testigo laban kay Tatay Digong at ginagastusan pa ang pamasahe at iba pang mga gastusin para makarating ng Hague ang mga biktima. So ang ginagawa po ng Pilipinas talagang nais nila na baliwalain ng hukuman yung sinasabi ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction sa Pilipinas ang ICC sa pamamagitan ng pagtutulungan sa ICC. Bakit nila dapat gawin yan? Kasi nga, ang dami rin sinabi ni Junior na wala ng jurisdiction ng ICC. Lahat naman yan ay na iulat sa ating mga balita. Pero itong mga deklarasyon naman ni Presidente, taliwas sa gawain ng gobyerno. Kasi kung hindi na talaga wala na talagang jurisdiction ng ICC sa atin at labag sa soberenya natin ng pagtutulungan, bakit nga sinurrender ng gobyerno ni Marcos Jr. si Tatay Digong voluntaryo sa korte at bakit ngayon nakikipagtulungan pa? So ang gawain ni Remulla ngayon, carefully crafted and implemented para mabaliwala yung sinasabi ni Tatay Digong sa kanyang motion to dismiss na wala ng jurisdiction. At ang argumento nila, bagamat ang salita ni Presidente Marcos Jr. ay wala ng jurisdiction ng ICC, yung gawain naman ay nagpapakita na kinikilala ng gobyerno na meron pang jurisdiction. Ang tanong, anong mananaig? Yung formal na sinabi ng Presidente na pang PR lamang o yung gawain ng gobyerno? Siyempre, inaasahan ni Marcos Jr. na mas paniniwalaan ng hukuman yung gawain ng gobyerno dahilan para ibasura yung motion to dismiss ni Tatay Digong on the basis of lack of jurisdiction. Delikado po yung ganyang posisyon. Kasi marami ng kaso sa international law na kinilala na itinatawag na estoppel o yung gawain na nagpapatunay na taliwas sa sinasabi ng Pilipinas na wala ng jurisdiction, kinikilalang jurisdiction, ay kinikilala ng hukuman. Sa paagawan ng teritoryo po yan, yung isang beses na kinilala ng Cambodia na isang pinag-aagawang templo ay pag-aari ng
Thailand sa isang mapa ay kinilala ng hukuman na pagkilala ng Cambodia na ang Temple of Previar ay nasa teritoryo nga ng Thailand. Tapos sa ngayon, ang nais na maging ruling ng Marcos Jr. administration is taliwas sa mga sinasabi ni Marcos Jr. na wala ng jurisdiction ng ICC, yung pagkilala ng jurisdiksyon sa pamamagitan ng pagtulungan sa pag-aresto kay Tatay Digong at pagpapadala ng ebidensya ay mas malinaw na deklarasyon na kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC. Yung panahon nga pala ni Marcos Sr., nung siya'y dinimanda ng mga human rights victims para sa human rights violations ng martial law, sinabi ni Marcos Jr. na meron akong sovereign immunity from suit sa lahat ng ginawa ko bilang isang presidente. Ang ginawa ng Pilipinas sa administrasyon ni Cory Aquino, dineklara nila na walang immunity from suit si Marcos. At kinilala ng hukuman yung deklarasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ni Aquino na wala ng immunity from suit si Marcos dahilan para nagpatuloy ang paglilitis kay Marcos Sr. at napatawan nga ng award na mahigit kumulang 2 bilyong dolyares ang mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng martial law. At itong ruling nga ito ang dahilan kung bakit mayroong 300+ million fine si Marcos Jr. ngayon sa hukuman ng Amerika dahil nga po ayaw niyang sabihin kung nasan yung mga ari-ariang nakaw ng mga Marcoses, hindi lang po sa Amerika kundi sa buong daigdig. Kaya nga kung hindi siya presidente ngayon, pag tumapak siya sa Amerika, pwede siyang maaresto. Kaya nung siya'y presidente at unang nagpunta sa Amerika, wow, feel niya na balik siya sa Amerika. Kasi kung hindi siya presidente, hindi siya makakatapak sa Amerika dahil ikukulong siya hanggang sabihin niya kung nasaan yung nakaw na yaman nila na itinatago at hanggang bayaran yung 300 million fine laban sa kanya. So mga kaibigan, ang konklusyon sa mga pananalita at gawain ni Boying Remulla mula pa noong 2023, malinaw na intensyon talaga ng mga Marcoses gamitin ang ICC para burahin ang mga Duterte. Kahit ano pang sabihin na kasinungalingan ni Marcos Jr. Pangalawa, yung gawain nila ngayon na nakikipagtulungan, ito po'y labag sa saligang batas. It is a culpable violation of the Constitution dahil isang Korte Suprema at mga bababang kapulungan lamang ang kinikilala ng saligang batas na dapat mag-exercise ng judicial powers. Ito po ay culpable violation of Constitution, dahilan para mapatalsik ang presidente sa isang impeachment complaint. At pangatlo, ang motibo ngayon ng gobyerno sa lantarang pagtutulungan, hindi lang sa pag-surrender kay Tatay Digong, kung hindi na rin yung paggagastos para sa mga testigo labang kay Tatay Digong, ay para nga po ma-dismiss yung sinasabi ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC dahil ang pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas sa jurisdiksyon ng ICC sa pamamagitan ng pagbibigay tulong at kooperasyon sa hukuman ay nagpapakita na kinikilala ng gobyerno natin ang jurisdiksyon ng ICC. Sa madaling salita, tinraidor ng Marcos Jr. ang Republika ng Pilipinas sa pagkilala sa jurisdiksyon ng isang hukumang dayuhan na wala ng karapatan na litisin at kahit sinong Pilipino. Darating ang araw, mapananagot silang lahat. Naniniwala naman po ako na yung mga gawain ng mga kriminal talaga, kasama na ni Marcos Sr. at ni Marcos Jr., panandalian siguro, magiging mailap ang katarungan. Pero bilog po ang gulong ng katarungan. Ngayon po, ang katarungan nasa baba. Darating pong araw, mangingibabaw ang katarungan. Mapapanagot ang Marcos Jr. at ang kanilang mga kaalyado dahil dito sa pagtaksil sa soberenya ng bansang Pilipinas. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na tangkilik sa ating Spokes Hour. Alam ko po, wala na tayo sa poder, pero nandyan pa rin kayo, nakikinig pa rin po kayo sa ating punto de vista. At tayo naman po, kaya naman tayo patuloy nagsasalita, dahil sa tingin ko po, may karapatan kayo bilang ordinaryong mamamayan na maintindihan ang mga usaping legal, lalong-lalo na kung ito'y nakakaapekto sa inyo. At ang usaping ICC po, nakakaapekto po yan sa inyo dahil lahat ng Pilipino, lahat po tayo ngayon ay marangal na tinatawag ang ating mga sarili bilang mga Pilipino dahil binuwis ng buhay ng ating mga ninuno ang kanilang mga buhay para tayo maging isang malaya at independenteng bansa. Huwag po sana natin baliwalain ang sakripisyo ng ating mga ninuno para sa ating kalayaan. Let us stand for Philippine sovereignty, no to ICC,
and bring Tatay Digong home. Maraming salamat po. Ito po inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.